Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat, nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat? Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nalagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahanga-hangang ginawa ng puon na hindi matarok. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos sila ay tumawag, dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak at sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw na yaon, habang gumagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "hindi ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat,
Tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon.